Hello, good afternoon. Hello po, ito po ay continuation ng ating vlog nung nakaraan na hindi natapos. Na may paksang ang kahalagahan ng pagtatanim ng saging part 2. Ito po yung saging na pinagkunan na ng bunga. Yan po kasi ay karaniwang pinuputo lang at tinatapon lang dyan sa isang tabi. Ito po ay ginagamit natin sa ating vermicomposting. Ito po ay isang mahalagang sangkap sa paggawa ng compost. Yung katawan po niya kasi ay mayaman sa tubig. Yan ay ginagamit natin sa ating vermicast. Yan po ay paboritong tirhan at pagkain ng mga alaga nating African Nightcrawler o ANC. Ito po yung ating compost bin. Ito po yung sa pinabubulok pa lamang po. Yan po yung mga waste ng ating kambingan. Dito po tinatapon at nilalagay para gawing pataba. Yan po yung mga dumi ng kambing. At yung iba ay dumi ng rabbit. Saka yung mga basurang damo na inilalagay dito. Yan. Sama-sama po yan dyan. Ito po yung pinabubulok pa lang. At yung ikalawang compost bin naman po ay yung matagal nang nabubulok. At pwede na po yung gamitin. At gawing pataba. Yan po. Ito po yung sample ng ating compost. Ito po. Yan. Pwede na po itong isabog sa ating mga tanim na halaman at iba pang gulay. Yan. Ito po yung compost bin natin na pwede nang gamitin. Ito po yung higit 4 to 6 months na ang tagal nito simula nung pinabulok natin. Ito po ay may mga nakatirang mga ANC. Hanapin ko lang po. Ito po yung mga ANC natin. Sila po ay may malapad po yung kalaparan po yung ilalim na parte ng kanilang katawan. At pag nasisinagan po ng araw ay nagkukulay violet. Yan po yung ANC. Hindi po sila kalakihan na bulate. Pero meron po rin dito naligaw ng mga earthworm. Mga bilugan lang po sila. Ang ANC po kasi ay lapad po yung ilalim ng parte nila. Yan. Pakita ko po. Yan. Yan. Flat po yung ilalim. Ang ilalim po nila ay medyo flat. Ito po. Yan. Flat po yung ilalim nila. Samantalang yung earthworm po ay bilog lang. Bilugan lang siya. Masyadong bilog. Ay yan po ang ANC natin. Yan po ay binili pa natin 2 years ago. Binili po natin yan ng 500 ang kilo. Yan, bumili po ako dati niya ng 5 kilos. Malamang po ngayon baka mga marami na sila. Kasi matagal na po. Ito po yung produkto ng ating vermicast. Yan po pag ginuklat nyo po yan, maraming bulate. Yan po yun ang bulate po kasi ay dumudumi sa ibabaw. Ito po. Yan po yung sample nung dumi nila. Parang pahaba-haba. Yan po ay kumpleto na, mataba. At maganda sa ating mga halaman.
Pwede rin po ito idilig sa mga orchids gawing vermity. Mataba po ito, pwede sa mga orchids at iba pang mga halaman. Yan. Purong vermicompost po ito. Ito po ay sinasabog ko dyan sa ating taniman ng saluit at spinach bilang organic na pataba. Malaki po ang pakinabang talaga nito. Ito po ay mula sa dumi ng mga rabbit at kambing, saka yung waste ng ating kambingan dito pinabubulok. Dahil kumakain nga po ng saging ang ating kambing, kumpleto na yan. Nilalagay ko lang nga po yung mga saha na to bilang pagkain at bahay ng mga bulate nating. Hindi lang po kambing ang alaga natin, may mga alaga rin po tayo mga bulate. Yan po. Yan po ang mga bulate rito sa ating vermicompost. Marami po tayong bulate. Ayan. Hindi lang po ako nagbebenta niyan. Yan po ay binibili rin ng mga gumagawa ng vermicompost. Yan po ay ANC. Ang tawag po dyan ay ANC, African Nightcrawler. Ito po kasi ay tinatakpan ko para hindi siya maulanan at pag mainit naman hindi sila mainitan. Yan po. May yero yan, minsan yung goma para hindi sila masyadong mabugbog sa ulan pag maulan, at pag maaraw naman hindi sila mainitan. Yan po. Integrated farming po tayo dito sa ating farm. Yan. Sana matuto rin po kayong ganitong sistema. Kakatipid po kayo, hindi na po kayo bibili ng pataba. Ayan. Medyo matagal nga lang po ito gawin kasi pinabubulok pa po. Ayan, kagaya po niyan, yung mga sariwa niyan, pinabubulok pa po yan bago natin lagyan ng mga bulate. Mainit pa po kasi yan pag hindi pa bulok. Pag bulok na po yan, mga 1 month and a half pataas, bulok na po yan. Pwede na yan gawing ganito, lagyan ng mga bulate. Ito po ay may butas po ito sa pagitan ng compost bin na to. Ito po ay may butas sa ilalim, kaya pag bulok na itong kabila, pwede kusa na po yan lumilipat. May butas po yan dito sa ilalim na malaki. Kasi yan naman ang kakainin nila. Yung pong pinabubulok na yan at mga damo at dumi ng mga kambing at rabbit, yan po ang nagsisilbi ng pagkain, kasama po nitong saha ng saging. Paborito po nila yan. Malaki po talaga ang pakinabang natin sa pagtatanim ng saging. Ito po ay simula po sa bunga na nakakain natin, yung puso nito o yung bulaklak na ating pwedeng igulay, sa katawan po ng saging at sa dahon naman na pwedeng kainin ng ating mga alaga. Yan, hanggang sa dumi ng mga hayop at yung sahaan ng saging na ipinapakain naman po natin sa ating mga bulate na nagiging vermicast o vermicompost na inilalagay naman natin sa ating mga pananim na pataba. At nakamimenos pa po tayo sa ating gastusin dito sa ating mini farm. Kaya sana ma-inspire din po kayong mag-alaga at magtanim ng mga saging. Ito po yung number 1 na pananim na kailangan natin meron tayo sa ating mini farm para
meron tayong dagdag pakain sa ating mga alaga. Yan po yung ating kailangan itanim para marami tayong mapakinabangan. Hanggang dito na lang po muli at marami po salamat sa panonood. Bye bye.